Okay, so mga kapatid, mga kaibigan, saan mang dako kayo ng mundo, binabati kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, the God of Israel, the one Lord of Israel. Luke 1:67-68. Ang Panginoon God ng Israel ay dinalaw ang kanyang bayan. Sabi din niya sa Deuteronomy 6:4-5, God of Israel is one Lord. One Lord. Walang two lords, three lords. Kaya sabi dun sa 5, love thy Lord your God. No? Love thy Lord your God. Lord Jesus, Lord Yeshua, the God. So, sa Luke 2:25-33, si Simeon, si Propeta Simeon ay kinilik sa kanyang bisig yung sanggol dahil hindi siya mamamatay. Hindi siya mamamatay hanggang hindi niya nakikita yung pagliligtas ng Diyos na nasa Isaiah 43:10-11, na walang ibang inanyuan maliban sa akin at magkakaroon man pagkatapos ko. No? At ako lang tagapagligtas, wala nang iba. Sa John 20:28 na yan, na nandiyan sa aking screen, sabi ni Tomas, my Lord and my God. No? Lagi magkasama yan, yung Lord and God. Huwag niyong pinaghihiwalay yan. Dahil nasa utos yan eh. Love thy Lord your God, because the God of Israel is one Lord. Kaya sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 8:6, hindi ba tayo may isang Diyos lamang? Hindi ba tayo may one God lamang? No? Sabi? Ang Ama at isang Panginoong Hesukristo. So, yun yung one Lord ng Israel. Binanggit niya yung pangalan. Because God of Israel is one Lord. Nakukuha nyo na. Laging magkasama yan. Tandaan nyo yan. Love thy Lord your God. Ngayon, ang topic ko ngayon nakita ko sa pag-aaral ng Biblia na napakadaming pag-uusig ng buong sanlibutan ito kay Jesus. Walang nangaral ng Amang Jesus sa mundong ito. May mga nangangaral ay Jesus pala ang pangalan ng Ama ni Jesus. Kaya iingat kayo, no? Suriin niyong mabuti yung mga pinapasok ninyong sekta. Dahil meron silang mag-amang Jesus, pangalan ay Jesus. Tanungin ninyo, Jesus is the Father or Jesus has a Father? Pag sumagot yan ng both, kabahan na kayo. Mas tricky yung mga yan dahil ginagamit ang pangalan ni Jesus na hindi naman pala yung napako sa krus, kundi minana lang daw yung pangalan. No? Kaya suriin yung mabuti ang mga pinasok nyong sekta. Dahil patutunayan ko sa araw na ito na ang Diyos ng Israel na yan, na nakipagtipan sa atin sa Old Testament, ay the same God na dumating sa New Testament. Ang nangako kay Moses na sasamahan tayo hanggang wakas ay parehong Diyos din na sinabi ni Kristo na sasamahan tayo hanggang wakas, hanggang kaduluduluhan ng mundo. Tandaan nyo mga kapatid, kailangan may pangalan yung God ninyo. Dahil ang God ng Israel, God ng Kanaan, at iba pang mga God sa mundong ito, may pangalan. Ang God, title lang yan eh.
Tulad ng God Asera. Kita nyo na, ha? God followed by name. Tandaan nyo, God, kailangan followed yun by name. Papangalanan nyo yung Diyos nyo eh. God Allah. Sa Muslim, God Asera. Sa Kanaan, God Astarte, God Baal. Sa mga mythology gods naman, God Venus, yan. God Zeus. So, meron talagang pangalan yung Diyos. No? So, pakikita ko sa inyo sa araw na ito, puri ng ating Panginoong Jesus, ang nag-iisang Diyos sa Judas 1:25. Ako nga po pala si Arman de Castro, ang natawag ng Panginoong Hesukristo para ipahayag ang Patripasyanism belief. Ito po ay belief, hindi po ito sekta, kasi ang pangalan lang ho ng church talaga namin ay Jesus Christ or Yeshua HaNasri Wimilek Hayaudim, no? Ang mundo pong ito'y ikinalat, ang John 3:16, na ang Diyos ay nagpapatay ng anak. Lagi nilang sinasabi ang kada pangaral nila, for God so loved the world that He gave His begotten Son. Paano mangyayari yung for God doon ay singular na magkakaroon siya ng anak? Gamitin nyo, iisip nyo, no? God, for God. Hindi sinabing for God so loved the world. So, kung for God so loved the world, saan kukuha ng anak yun? Oh, di tama. God manifested in flesh, siya rin yung dumating na yon, no? Kaya nga po yan ay Father suffering yan. Binili tayo ng sariling dugo ng Diyos sa Acts 20:28, no? Kaya ho, yung Patripasyanism belief, siniraan po yan nung araw, ginawang heretic daw. Dahil nag-iisang Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Kaya winawarningan ko kayo, hindi lahat ng nababasa nyo, kila Sabellius, Noetos at Praxia, ay totoo. Hindi nga nila mailabas yung buong biography ng mga tao na yun eh. Diba? Oh. Yan ang kumalat sa mundong ito, na ang Diyos nagkaanak, na hindi naman pinagawa kay Abraham na magpapatay ng bugtong na anak na si Isaac. Paano mangyayaring yung ibinawal ng Diyos kay Abraham na pagpatay sa bugtong na anak ay gagawin naman ng Diyos na magpapatay ng bugtong na anak sa New Testament? Kaya sabi sa John 8:56-58, nagalak ang inyong amang si Abraham dahil nakita aking pagdating. Oh. Kung nakita niya yung pagdating, Diyos ni Abraham, isa akatakub lang ang Diyos, siya na nga si I am, siya na yung God. Kaya walang ipapapatay na bugtong na anak ang Diyos. Dahil walang pinatay na bugtong na anak, si Isaac. May lumabas doon yung ram. At yun, the Lord provide. Ang ibig sabihin nun, yung katawang mismo ng Diyos ang maiaalay. Dito sa screen, mapapansin nyo, nakalagay dyan, Acts 3:15, you killed the source of life. Pinatay nyo ang author of life, pinagmumulan ng buhay. Dinaya po yan sa King James Version. Nilagay doon, Prince of Life. Tandaan nyo ho, no? Bumasi kayo sa mga Vulgate, 405 AD, yan sa mga Do ay 1800, 1611 lang yung King James eh. Oh, bumaba kayo ng version ng Bible, no? Sabi diyan sa Acts 7:52, sabi ni Esteban, pinatay nyo ang matuwid.
sa Acts 3:14, pinatay ninyo ang mabuti, sabi ni Pedro, at pinagpalit nyo doon sa mga mamamatay tao. Sa Acts 7:59, hinabilinan ng espiritu ni Esteban si Jesus. Nung tao si Jesus, sa ama niya hinabilin ng kanyang espiritu. Nung tao si Esteban, kay Jesus niya hinabilin ng kanyang espiritu. Nung palang makahalata na kayo na ang ama na dapat niyong habilinan ng inyong espiritu ay ang Panginoong Jesucristo. Ano sabi sa Revelation 9:18? I am He that liveth and was dead. Ano ba I am He? Ako siya. And was dead, and behold, I am alive forevermore. Kaya kumakanta kayo ng alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Kumakanta pa kayong ganon. Kung peki na may kanta nyo, iba pala yung alive, alive sa inyo. So, dumanas lang ng kamatayan ng Diyos. Lilinawin lang natin kamatayan. Ang kamatayan ay paghihiwalay lang ng espiritu sa laman. No? Yung espiritu ay buhay, yun ay gumagalaw, pero patay ang piling niya dahil nakahiwalay siya doon sa katawan niya. Kaya kailangan niya yung balikan para buhayin muli. Ano? So, sabi niya sa Revelation 2:8, these things said the first and the last, which was dead and is alive. Si first and the last, pinatay. Na? Baka naduduling kayo. Ayan. Sabi dyan, si first and the last. Revelation 4:8. Holy, 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 the God Almighty, which is to come. Nabuhay at nabubuhay. Yung holy, holy na yan, mapakita ko yan mamaya. Sa Isaiah 6:3, saka John 12:41. Sa Revelation 5:5-6, the root of David, ang pinatay, hindi yung offspring. No? Yan palang makikita nyo, ama na yung napatay sa krus. Binubulag nyo lang sarili nyo. Sa Jude 1:25, sinabi na nga sa iisang Diyos na ating tagapagligtas. Isaiah 43:10, ako lang tagapagligtas, walang iba, sabi ni Yahweh. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sumakanya. Nawa ang kalwalatian. Karangalan, paghahari, kapangyarihan sa kauna-unahang panahon ngayon magpakailanman siya nawa. Revelation 3:14, si Jesus siya nawa. No? Kaya dito naman sa Judas 1:25, marami rito ang nandadaya dahil sa pamamagitan lang daw ni Jesus. So namamagitan daw si Jesus. Dapat sumakan nila yan, hindi sumakan niya. O kaya sinabi sa dalawang Diyos. Sa iisang Diyos na nga, binanggit na yung pangalan ni Jesus dyan . Tapos ginagawa niyo pang tagapamagitan. Ganito kasi yung pamamagitan sa namamagitan. Kapag namamagitan ang nakalagay dyan, tandaan nyo, nasa gitna si Jesus. Example, si Ben ay namamagitan sa kaso ni Inton at ni Irene. O kaya naman, si Ben ay namamagitan sa kaso ni Inton at ni Rosendo
pastor ng Trinity Pinadami ang Diyos, saka si Ramon. Si Ben ay namamagitan sa kaso ni Inton at ni Ramon at ni Rosendo. No? Sama natin si Joben, na isa pang sablay. Ano? So, ibig sabihin, lahat ng Trinitarian pastor sablay. Inilalahat ko na yan. Sa pamamagitan ni Ben, nanalo ang kaso ni Inton. Nakukuha niyo pagkakaiba. Noong gumagana pa yung kaso, andun ako sa gitna, namamagitan ako. Diba? Si Ben ay namamagitan sa kaso ni Inton at lahat ng Trinity pastor. Andun ako sa gitna. Nung manalo yung kaso ni Inton, o lahat ng mga patri, sabi doon, sa pamamagitan ni Ben, wala na. Tinumbok na ako, di ba? Ako na sinabi, nanalo ang kaso ni Inton. Ganon, i-analyze niyo yan. Nakabasa lang kayong pamamagitan, binanggit na kay pangalan ni isang Diyos, sumakanya. Huwag niyong bulagin yung sarili niyo. Saka yung kalwalatian yan, sinabi yan sa Isaiah 48:11, hindi ko ibibigay ang aking kalwalatian sa iba. Bakit na kay Kristo? O diyan pa lang, kilala nyo na dapat yung amay. Halos kasi lahat ng katotohanan kay Kristo, puro palusot yung mga Trinitarian at mga ibang sekta na yan, iglesia ni Manalo na yan, lahat. Yung mga dating daan na yan, yung sila kay Buloy na yan. Lahat, walang nangaral na ama ang Panginoon Jesucristo sa mundong ito. Wala. May mga UPC, may mga oneness dyan, pero may ama pa rin si Jesus sa kanila. Lahat kayong UPC at oneness dyan, mga apostolic, tanong nyo sa mga pastor nyo, ang aral po ba natin, Jesus is the Father or Jesus has a Father? Pag sinagot kayo ng bot, abahan na kayo, malahininga niya, isusuka kita. No? Sinabi na nga sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, Isaiah 43:10 yan. Wala sa 43, ano ba yung sa pandang itaas nun? Sabi doon walang ibang Diyos na inanyuan maliban sa akin at magkakaroon man pagkatapos ko. Tapos sabi sa 43:11 pala yun. Yan, 43:10 yun, yung walang ibang inanyuan. Sa 11, akong si Yahweh lang, akong si Jehovah lang tagapagligtas, wala nang iba. Yan yung Jehovah at Yahweh na yan, maling pangalan ho ng Diyos sa India, huwag niyong paniwalaan yan. Nilagyan lang ng A, E, I, O yan ng mga scholar. Hindi nila mabasa yung 4 consonant letter na yon na inilabas sa Hebrew name ni Jesus sa itaas ng cross. Kuhanin nyo yung mga pangalan doon sa taas. Yeshua Nasri Wimili kayo Dimyon. No? Ngayon, sa Hebrew 5:11, tungkol kay Jesus, marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig, sabi ni Pablo. So, walang ibang sinasaysay si Pablo, no? Kundi ang Panginoong Hesukristo. No? Yan ang sinasabi sa Hebrew 5:11. Tungkol kay Jesus yan yung kanyay dyan sukat hindi nyo tinitingnan, ini-ignore nyo, no? Sabi dyan, tungkol kay Jesus, marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Talaga namang walang nakakilala kay Jesus sa puno, sa 1 Corinthians 2:6. No? Walang nakakilala.
na sino man sa mundo ito, kung yung siya'y nakilala, hindi nyo sana pinatay, yung Lord of Glory, Panginoon ng kalwalatian, na nasa Acts 24. Ano? Acts 24, 3:7-10, na yung pumasok doon sa dakong kabanal-banalan ay the King and the Lord of Glory. Tandaan yun, buklatin yun. Nasa James 4:1 o 2:1, ang Panginoon ay King of Glory. At nandun din yung sa Colossus 3:1. Colossus 2:2. Si Kristo lang ang hiwaga ng Diyos. No? Mapupurol na raw kayo sa pakikinig. Totoo yan eh. Dahil wala namang ibang inaaral si Pablo na tumawag sa kanya, kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya dadako tayo ngayon sa mga sa sinabi ng Panginoong Hesukristo as a warning sa lahat ng mga apostol niya. Sabi sa Mateo 16:20, no? Narito sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino kayong gaya ng ahas. Magpakataimtimang gaya ng mga kalapati. Sino sinusugo ng mga time na yan? Mga apostol sa gitna ng lobo. Sila yung mga tupa na parang papatayin sa gitna ng lobo. Kasi pumapatay ng tupay lobo, so pumapatay din ng mga apostol ni Kristo yung mga tao na galit kay Kristo. Kaya sabi sa 17, datapwat, magpakaingat kayo sa mga tao. Madami yan. Sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin. At kayo'y hahampasin. No? Ano? Hahampasin daw. Sakit niyan. Si Pablo 40 times 5 yata yun eh. Naputol pa yung pamalo eh. Nabawasan ng isa eh. At kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador at mga hari. Dahil daw kanino? Dahil sa akin, sabi ni Jesus. No? Sa pagpapatotoo sa kanila at sa mga hentil. Datapot pagka kayo'y ibinigay nila, huwag niyong ikabalisa kung paano kung anong niyong sasabihin sapagkat sa oras na yun, ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. Di ba patay na si Jesus? Inuusig na siya sa mga apostol. Bakit pinangaral niya ang Jesus na yan? Sabi sa Acts 4:18. Tigil-tigilan nyo nga Pedro yung pangangaral ng Jesus na yan. Di ba? Kaya sila pinapatay, inuusig. Si Pablo, galit na galit si Saulo, Di ba? So, natural, kung si Jesus yung inuusig, siya magsasalita, siya magtatanggol sa sarili niya. Wala namang iba. So, siya na yung Ama. Di ba? Espiritu rin yung Ama magsasalita. Sino pa magsasalita? Kundi ang Amang Jesus. Sabi sa John 16:1-4. Ang mga bagay nito yung aking sinalita sa inyo upang huwag kayong mga tisod. Siyempre, marami apostol. May napatay dahil kay Jesus. Natisod na sila. Ano ba yan? Papatay lang pala tayo dito sa mundo dahil kay Jesus Kayo palalayasin nila sa sinagoga. Pagka kayo nangaral ng Amang Jesus sa Trinity, dyan sa mga apostolic UPC, tumayo kayo dyan. Jesus ang Ama. Buti hindi kayo palayasin ng pastor dyan. Huwag na kayong bumalik. Dahil hindi Ama napatay sa krus, no? Hindi namamatay ang Diyos natin. Sabi gano'n. Walang kamatayan ng Diyos. Layasan nyo yun.
Dahil walang nag-alay ng dugo sa inyo. Ang Diyos dumanas ng kamatayan nyo. Kaya nga ibinaba niya yung sarili niya sa Pilipos 2 para magbigay ng buhay. Mag-alay ng buhay. Kaya no, kayo'y palalayasin nila sa sinagoga. Dumating ang oras, sino mang pumatay. Aray ko, sakit. Sino mang pumatay sa inyo, aakalaing naghahandog sila ng paglilingkod sa Diyos. Nako, itong mga Muslim na to galit na galit sa Kristiyano Akala nila pag pumapatay sila ng Kristiyano, naglilingkod daw sila sa Diyos. No? Pugot ang ulo ng pugot ang ulo Sa Mindanao. Tawarin mga tao na yun. Ang mga bagay na ito'y gagawin nila sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama ni ako man. Bakit may ni ako man pa dyan? Iba dapat hindi nila nakikilala ang Ama. Tapos na. Ba't ni ako man? Kasi siya nga din yun. Lagi naman niya sinasabi yun. Lahat na sinasabi niya sa Ama, binabalik niya lang sa sarili niya. Napupot sa akin, napupot sa Ama. Tumatanggap sa akin, tumatanggap sa Ama. Nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Ang sumasampalataya sa akin, sumasampalataya sa Ama. Ang ikinahiya ako, ikakahiya ako rin sa Ama. Ikakahiya rin ng Ama, yung ikinakahiya ako. Balik ta rin yung lang sinabi ni Jesus, bumabalik lang sa kanya Ang Ama nagbibigay buhay, ako rin nagbibigay buhay. Sa buong Biblia nga, aking bubuhayin sa huling araw. Wala naman sinabi na ang Ama nyo bubuhay sa inyo dyan Basahin nyo yung Bible. Puro aking bubuhayin sa huling araw, sinasabi ni Kristo. Aking. Maglabas kayo ng talatang bubuhayin kayo ng Ama nyo. Ama namin si Jesus. Yan yung nasa Lord's Prayer Ama namin Jesus, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mong Jesus. O Yeshua. Yun ang dasal. Hindi yung Trinity. Mag-ama raw ang Diyos, mag-ama naming sumasalangit ka, sambahin pangalan nyo, kapal, no? Dapat ang bagay nito sinalita ko sa inyo upang kung dumating ang kanilang oras, ay inyong mga alala kung paano sinabi ko sa inyo. Ang bagay nito sinabi ko sa inyo, buhat po nung una, sapagkat ako'y sumasa inyo. Kung i-analyze nyo yan, marami palang pumapatay dahil kay Jesus. So, tinatanong, sino yung God mo? Si Jesus lang, patay. Sino yung Diyos mo? Yung Ama ni Jesus, buhay ka. Kaya pala lumabas ngayon na puro may Ama si Jesus dahil takot silang mamatay kay Jesus. Matindi galit ng sanlibutan kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus napupuot sa akin, napupuot sa Ama. Inapuputan nila ang aking pangalan. Ayan Ang mga bagay ito gagawin nila, yung pagpatay. Sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama ni ako man. Ngayon, kung tayo pala papatayin, dadalhin mo sa sinagoga, sa mga hari, ba't pinapangaral mo Jesus na yan? Acts 4:18, tigil-tigilan nyo nga Pedro yan. Pangaral ng Jesus na yan, sabi. Kanina ko susunod sa Diyos, sa tao. Sinunod nila Diyos. Ang isa pa, pansinin ninyo, may nagpalayas ba ng demonyo sa pangalan ng Ama ni Jesus? Nung si Jesus ay tao, nagpapalayas siya ng demonyo dahil sinasabi niya ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Kung napalayas ng Diyos si Satanas, nasa inyo na yung kaharian ng Diyos. Si Jesus, nung tao, nagpagaling siya nung nagkataon tao, nagpagaling ng bulag, pipi, pinahinto yung mga unos, lahat-lahat bumuhay ng patay. Pansinin niyo, yung mga apostol, patay na si Jesus, nasa langit na. Umakit na sa Acts 1:8. Sa Acts chapter 1. Ngayon, kaninong kapangyarihan nagpalayas ng demonyo mga apostol? Kay Jesus. Di ba? Kaninong kapangyarihan nagpagaling siya ng lumpo nung wala nang ipinanganak?
pangalan ni Jesus na taga Nazaret, lumakad ka. Kanino bumuhay ng patay si Pedro? Si Dorcas. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ba ng ama niyo? Wala. Hindi pa kayo nakakahalata na lahat na yung kapangyarihan ni Jesus, yung dala ng mga apostol. Ngayon, kapag inuusig pala kami kay Jesus, espiritu ng aming ama na si Jesus ang magsasalita. Natural. Sinabi nga sa John 16, di ba? John 16, 7, pag alis ko, susuguin ko siya sa inyo. At sa akin magmumula, sasabihin sa inyo para parangalan nyo ko. Sabi sa John 16:13, hindi magsasalita ng ganang kanyang sarili. Ang marinig lang sa akin, ang sasabihin ng Espiritu Santo sa inyo. Di ba? So, yung Espiritu Santo, sarili ni Jesus. Kasi, hindi rin yung magsasalita ng ganang kanyang sarili. Napakarami naming sasabihin sa inyo. Kulang itong live ko na to eh. Pero, ito yung ipopoint ko lang sa inyo kung saan man ito abutin. Dahil napakaraming katotohanan kay Kristo. Dadako tayo ngayon doon sa Acts 9. Ito, kinakalimutan ipangaral to ng mga pastor. Gagawin lang niya mga yan, bubunot ng 1 talata, 5 talata, konting parables, paikot-ikot. Review niyo yung Acts 9, chapter 9, Acts chapter 22, Acts chapter 26. Yan ay pagkatawag kay Saulo. Lahat na yan, merong Diyos ko, Diyos. Meron yan yung Saulo, Saulo, ba't mo ko inuusig? Ngayon, punta tayo sa Acts 22. Ito nung si Pablo ay nasa Jerusalem. Mga kapatid na lalaki at mga magulang, pakinggan nyo ang pagsanggalang na gagawin ko, sabi niya. Pagsanggalang na gagawin ko ngayon sa harapan nyo. At nang marinig nilang sila, kinakausap niya sa wikang Hebreo, lalong tumahimik sila. Yung mga Israelita yan, no? Mga Pariseo, Saduseo. Ano sabi niya? Mga Hudyo kausap niya dyan eh. Mga sabadistang labagista. Na ay magpakain ng baboy. Diba naman baboy mas matindi pa yung dugo ng baboy kaysa sa dugo ni Jesus. Ako'y Hudyo na pinanganak sa Tarso ng Cilicia. Ayan o. Ako'y Hudyo pinanganak sa Tarso ng Cilicia. Hudyo pala si Pablo, no? Natapwat pinag-aral sa bayang ito sa paanan ni Gamaliel. Na tinuruan alinsunod sa mahigpit. Naku, napakahigpit daw. Nakaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang. Palibhas ay masikap tungkol sa Diyos, na gaya ninyong lahat ngayon. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa mamatay. Yung tinutukoy niyang daang ito, si Jesus yan eh. Dahil sabi niya, tinatalian, pinapasok niya sa bilangguan ng mga lalaki, gayon din ng mga babae. Kasi, ang alam niya, God ng Israel is one Lord. The God of Israel is one Lord. Ay may nagpapakilalang another Lord, the Lord Jesus Christ. Galit sila ngayon lahat. Lahat ng mga Hudyo. Lahat ng panayang sabat-sabat, di naman natutupad. Buhay pa sila lahat. Pag gumalaw, pag kasi nagluto ka nagpauso ka sa sabat, papatayin ka eh. Karena naman nagluluto ng sabat dyan. Tapos umaalis sa kinatatayuan. So, umamin na may mga sabadista na kausap ko, sila Reuel, sila Johnny, sila Tangose na hindi na nila ginaganap yung pili-pili na lang. Kumbaga, hindi na ganun sila kahigpit. Kasi yung mga nasa ilalim ng kautusan, nasa ilalim ng sumpa yan eh. No? I-upgrade nyo naman yung utak nyo. Ngayon,
Ang pinag-uusig niyang daan, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus yung daan na to na inuusig. No? Paano namang di mo sasabihin siya inuusig? Tinatalian niya daw, pinapasok sa bilungguan yung mga lalaki at babaeng Kristiyano. Sino pa nga uusiging daan na yan? Common sense, no? Kung wala kang common sense, bumili ka dyan sa tindahan. Mura lang. O ayan o, sabi, gaya rin ng Pangulong Saserdote na nagpatutuo sa akin. At buong kapulungan matatanda na sa kanila na may tumanggap ako ng sulat sa mga kapatid. Naglabay ako sa Damasco upang dalhin ko ng manggapo sa Jerusalem mga naroon upang parusahan. Yung mga punong pari na nagpapatutuo kay Pablo, sabi niya, at yung buong kapulungan na matatanda, na grabe yan. Humingi siya ng sulat para wasakin yung daan na yan na si Jesus. Tandaan nyo mga kapatid, patay na si Jesus dyan, ha? Sa time ni Saulo. Umakyat na yun sa Acts chapter 1. Kaya siya na sinabi niyang hindi matitigang nanana sa liwanag, binulag siya ng liwanag na yun, eh. Walang kamatayan. Dahil na walang kamatayan, alam niya, patay na, natawag pa siya. Walang kamatayan itong Jesus na to. O ngayon, dito sa 6, nangyari, samantalang ako'y naglalakbay na nalalapit sa Damasco ng matanghaling tapat, biglang nagliwanag mula sa langit isang malaking ilaw sa palibot ko. Yan yung hindi matitigang nananasa liwanag, ano? Oh. Ano yung summary niyang unang slide na yan? Sa-summarize natin. Nagtatanggol si Pablo sa lahat ng mga Hudyo, mga punong pari, mga Pariseo, Saduceo, lahat na ng against kay Jesus. Oh. Sabi niya, nag-aral din ako kay Gamaliel katulad nyo. Mas matindi pa nga siya, eh. Mayaman siya, mas nakapag-aral pa siya dyan. Scholar. At mahigpit na kautusan ng ating mga magulang ng dala. Ano ba kautusan nila? Patayin yung mga nagpapakilala ng ibang Diyos. Di ba? Nasa Deuteronomy yan. Kung meron sa inyong mangaral ng iba, batuhin hanggang mamatay. O, di ba? Kaya ginawa yung kay Esteban. O, ngayon, pinag-uusig niya raw ngayon yung daan na yon. Pinapapatay niya at ginagapos na yung mga Kristiyano yung nangangaral kay Jesus. O, ang alam kasi ni Pablo, the God of Israel is one Lord. So, yung nakikilala na lang YHBH na yon, na hindi unutterable name of God, hindi nila pa alam yun kung ano ang meaning talaga nun. Oh. Maaring alam nila yung Yeshua Hanasri Bimelech Yehudim yun, maaari. Kasi nakita yun ni Caiaphas, eh. Sa John 19:20-21, nung sinulat ni Pilato, eh, palitan mo yan. Naisulat ko na. Kaya nga, namumutla siguro si Caiaphas no, nung mapatay niya nila Diyos nila. Ano? O, ngayon, sa mga nakikinig dito, kung meron man in the future, ipalagay mo si Saulo ka. Ganun yun. Palagay mo ikaw ay feeling Hudyo, feeling Israelite. Ano? Kahit hindi. Kapal na mukha. Oh. Pero i-research nyo sa Wikipedia, the Castro family, sa Pardi Jews yun nakalagay. Malay mo, baka may lahi ko Israelita, kaya ganito na lang galit ko sa inyo. Oh, ngayon. So, bilang si Saulo, namuhay bilang Hudyo sa aklat ni Moises, katuruan ni Moises, mga hula nila Moises, Isaiah, David. Ngayon, tuloy natin. Sa verse 7, pababa, sabi doon nung nagkaroon ng liwanag, at ako'y nasubasob sa lupa at narinig ko ang santinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo.
Saulo pa yung pangalan ho ni Pablo dyan, no? Yung mga hindi nakakilala kay Saulo, yan ho ay si Pablo, no? Bakit mo ko inuusig? Siyempre, Hudyo si Pablo. Siyempre, tatanong mo yung one Lord mo, di ba? Sabi niya, ako'y sumagot. Sino ka baga, Lord? Sino ka baga, Panginoon? Siyempre, kung Israelita ka, tatanong mo yung one Lord mo. Yun ang aral sa inyo eh. The God of Israel is one Lord. Sumagot. Ako'y si Jesus na tagas Nazaret na yung inuusig. Yari na. Diyan pa lang. Period na eh. Ang one Lord pala ng Israel, si Jesus na. The God of Israel is one Lord. Deuteronomy 10:17. Si Jesus ang Lord of Lords. Si Yahweh yung Lord of Lords. Sinasabi yung Yahweh, Jehovah. Hindi yan ang pangalan ng Diyos. Yung JHVH, English. Yung YHVH, Hebrew. Dahil matatalino masyado yung mga scholar, pinaglalagyan ng AEO. No? Hindi na pala yung meaning na. Nasa NT pala meaning niya na ilalabas. At sa katotohanin nakita ng mga kasamahan ko ang ilaw. Natapot hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. Sinabi ko, ito, si Pablo na nakausap dito, siyempre. Anong gagawin ko, Panginoon? Sinabi sa akin ng Panginoon, sino yan? Si Jesus. Magtindig ka at pumarong ka sa Damasco, doon sasabihin sa lahat ng bagay na itinalang gagawin mo. At nang hindi ako makakita dahil sa kaniningan ng ilaw na yon, kaya nga sinabi hindi matitigang nananasa liwanag eh. At walang kamatayan eh, patay na yung Jesus na yun, hindi natawag pa siya. Palibasa, inakay ako sa kamay ng kasamahan ko at pumasok ko sa Damasco. Yun yung 1 Timothy 6:16. Walang kamatayan nananahan sa liwanag na di matitigan. Ang Diyos po, nakaranas siya ng kamatayan, kaya nga nagbigay ng buhay. Kaya in-step down niya yung sarili niya sa Pilipos 2. Kahit siya Diyos, hindi niya siya nagpumilit maging kapantay ng Diyos. Nag-step down lang siya, si Father, para maanyo yung sarili niya sa Isaiah 43:10. At kami yung mga saksi na yun. Dahil kayo aking mga saksi, sabi niya. Pwede, siyempre, piling andun tayo sa history. Pil na pil natin yung history ni Jesus. Pagka kasi kayo nagbabasa ng Bible, ipil na pil nyo. Pil nyo ngayon, si Saulo kayo. Ang buong sanlibutan ito ay si Saulo. No? Kayo yung mga nagbabasa ng lumang tipan na inuusig nyo ngayon yung dumating. Kaya habang nakikinig kayo rito, magpiling Saulo tayo. No? Tigasin tayo sa mali eh. Sabi nga ni Jumong, mga tigasin daw sa mali. Pati siya, si Jumong, tigasin sa mali yung kaibigan kong JW na yun eh. O ngayon, sabi dito, Saulo, Saulo, ba't mo ako pinag-uusig? Di ba, dati tayong Hudyo. Sabi ni Pablo, dati akong Hudyo eh. Tinuruan ako ni Gamaliel ng one Lord eh. Ang tanong, sino itatanong mo kapag may tumawag sa'yo? Di ba, yung one Lord ng Israel na inaral sa'yo? Di ba? Piling Saulo tayo, siyempre, brainwash tayo kunwari. Parang brainwash ng OT, di ba? Kasi pinanahawakan natin yung OT eh. Ang nakalagay doon, one Lord la Israel. Nung may tumawag sa kanya, na yung daan na yun, yung daan na inusig si Jesus yun. Sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ko inusig? Sino po kayo, Lord? Sabi niya. Siyempre, Lord ng Israel yung itatanong mo doon dahil nga Hudyo ko pa eh. Sumagot. Ako'y si Jesus, ako'y si Yeshua. Wikang Hebrew eh, na yung inuusig. Patay na, natapos na yung Bible, sarado na dapat yan eh. Pero sa dami ng ipangangalakal kayo, tatakpan nila yung katotohanan, kaya mamulat sana kayong lahat. No?
Yan pa lang dapat tapos na. Kilala nyo na yung one Lord. O, di ba? Dati kang Hudyo, ang alam mo, one, God of Israel is one Lord. Nung tumawag, Saulo, ba't mo ko inuusig? Natural, yung ding one Lord na yon ang ini-expect mong sasagot sa'yo. Di ba? Dati kang Hudyo Sino po kayo, Lord? Sabi niya. Ako'y si Jesus ang iyong inuusig. Sarado na yung Biblia dyan. Tapos na dapat. Yan na yung God ng Israel. Diyos ng kanyang mga magulang. Tigas na ulo nyo tuloy. Tuloy pa natin. Acts 22:14. Tutok tayo sa 14. Sabi ni Pablo sa mga taga Jerusalem, at isang Ananias, lalaking masipag sa kabanalan ayon sa kautusan. Ayan. Sumusunod talaga sa kautusan ni Moises siya. Na may mabuting katunayan ng lahat ng mga Hudyong nagsisitahan doon. Patututo ni Pablo tandaan nyo, Acts 22 yan. Lumapit sa akin. Natatayo sa tabi ko, nagsabi sa akin. Alam niyo may kwento ni Ananias, di ba? Ginabihan niya doon sa Acts 9 na, Ananias, puntahan mo si Saulo patungan mo na yung kamay para bumalik yung panay niya. Binulag ko yun ngayon, ito nga yung kwento. Isang Ananias daw, lalaking masipag sa kabanalan ay sa kautusan na may mabuting katunayan ng lahat ng mga Hudyong nagsisitahan doon. Lumapit sa akin at na tumayo sa tabi ko, nagsabi sa akin, kapatid na Saulo, tanggapin mo ang iyong paningin. At nung oras din yun, tumingin ako sa kanya. Sa Acts 9, nalaglag yung kaliskis sa mata niya. Kaya pinare-review ko sa inyo, Acts chapter 9, Acts chapter 22, and Acts chapter 26. Diyan pa lang makikilala nyo na ang tunay na Diyos. Magpapakasaulo nga lang kayo. Marami kasi mga demonyo ngayon nakakalot sa mundo, mga kampo ni Satanas, na inuusig talaga si Kristo. Maraming Saulo ngayon. Halos lahat ng 43,000 sekta, walang ama si Jesus alone. Puro pagtatago, pangalan lang daw. Yung si kapatid kong si Maya dyan, na end time, sinungaling daw si Jesus, nagsasabi daw ng mag-ama yung Diyos. May ama raw siya. Sinungaling daw ako. Hindi ba sabi ni Jesus, isa lang ang ama natin sa langit? Ba't pinagpipilitan na lang mag-ama? Sino ngayon na sinungaling? Hindi ba sila? Ako, patawarin. At sinabi niya, sabi dito, ang Diyos ng ating mga magulang. Yung bang Diyos ng ating mga magulang yung tinira-tira ko, yun ang hinahanting ko. Natural, kilala niya naman na dahil sino po kay Lord Sabi ni Ananias, yung Diyos ng ating magulang, tinalaga ka. Tinalaga ka, inihanda ka na. Upang mapagkilala mo ang kanyang kaloob, makita mo ang banal. Ayan na, tapos na tayo rito mga kapatid, dapat ulit Yung banal na yan yung Holy One of Israel. Makita mo ang banal, sabi. At marinig mo ang isang tinig mula sa kanyang bibig. Hindi ba sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? Ang kinukwento ni Ananias dyan, yung God ng Israel. Yung Diyos ng ating mga magulang, sabi ni Ananias. Tandaan nyo, hindi si Pablo nagsasalita dyan. Si Ananias. Ano sabi ni Ananias? Kapatid na Saulo, yung Diyos ng ating mga magulang, tinalaga ka. Na makita mo yung banal na yan. At marinig mo yung tinig sa kanya. Yan na naman, tapos na yung Bible, sarado na. Ang banal na yan ay yung God ng Israel. Si Jesus. One Lord of Israel. Puro kasi hula yan Darating ako sa balumbon na aklat na susulat sa akin sa awit 47. Hebrew 10:7, dumating ako sa balumbon na aklat upang sundin ang kalooban ng Ama. Kalooban niya yon. Dahil sa 1 Peter 1:10-11, Espiritu ni Kristo, lahat ng nasa propeta. Isa lang Espiritu ng Diyos. Isa lang Espiritu ng Diyos. Kaya Espiritu ni Kristo ang lahat nasa propeta sa 1 Peter 1:10-11.
Eh, sino pahuhulangin yan? Wala na. Tandaan nyo mga kapatid, si Ananias nagsalita dyan kay Pablo. Sabi, yung Diyos ng ating mga magulang, tinalaga ka Pablo nung banal. Banal! Isang banal lang ho yan. Walang triniting, banal, banal, banal. Yung tatlong banal doon, Father, Son, and Holy Spirit yun, hindi yung Trinity. Yun yung Father in creation. Pero kayo, ingat kayo, maraming sasabi nito, no? Suriin nyo na lang kung Jesus the Father sila o Jesus has a Father. Yung Father in creation, Lamb in redemption, Holy Spirit in regeneration and sanctification. Ginampanan lahat yun ng God na si Jesus sa iba't ibang panahon. Merong dispensation of time. Ano sabi sa Kawikaan 30:1-4? Di ba? Sa Kawikaan 30:1-4. Yan yung sinasabi dyan na si Agor, hindi ako natuto ng karunungan. Mayroon man ng kaalaman ng banal. Tunay ako'y hangal, sabi niya. Tinatanong niya yung banal na Israel, wala rin siya alam. Tapos sa Kawikaan 34 sabi, sino ang sumampat bumaba sa langit? Anong pangalan ng kanyang anak? Yun eh. Wala nang palang anak. Ano? Dumating hindi anak. God pala ng Israel yun na nag-anyong laman. Bakit? Ayan, ulitin natin. Basahin nyo. Ayan. Si Ananias sabi, yung banal dumating, yung Diyos na ating mga magulang. Pinili ka. Tapos na. Kung kayo tatanggapin nyo itong patutuo nila Saulo, nila Ananias, tapos na ang Bible. Manumbalik kayong lahat sa Panginoong Jesucristo. Ayan, sabi ni Ananias, yung Diyos ng ating mga magulang, tinalaga ka, Pablo. Makita mo yung banal. Ayan, kalaki-laki, kinulay blue ko pa yan, highlight ko pa, Yan, Palitan natin kulay ng highlighter ko, Highlight color. Gawin natin kulay blue. Baka maraming duling nagbabasa. Duling, ayan, bibilugan natin. Banal. Nasa Kawikaan, yung ding banal. Kawikaan 3:30, 1-4. Kayong padadaya, mga kapatid. Hindi po nanganganak ang Diyos. Magdadalawa yan. No? Wala na, Bible is closed. Sarado na yung Bible. Kung pinaniniwalaan nyo nakasulat. Di ba? Dako naman tayo ngayon sa Acts 26. Acts chapter 26. Acts chapter 26. Palitan natin highlighter ng yellow ulit. Ito, sinabi ni Agripa kay Pablo. Ito naman, sabi ni Kristo, di ba? Sabi, hindi ba sinabi ni Kristo kanina, sabi ni Jesus, sa Mateo 10:16-20, pag alis ko, maraming papatay sa inyo, dadaling kayo sinagoga, sa mga hari, dahil sa akin, sabi, dadaling kayo sa mga Sanhedrin, hahagupitin, sa pagpapatotoo sa akin. Pero kayo matakot dahil Espiritu ng inyong Ama, magsasalita sa inyo. Adi ang ama na pala nila, ng mga apostol, si Jesus. Dahil si Jesus ang inuusig kay Pablo. Wala ka namang ibang Poncio Pilato yung magtanggol doon. So, ang magtatanggol kay Pablo, si Jesus. Ang kanyang ama. Dahil ang inuusig kay Pablo, si Jesus. Sa langit na di ba? O, di Espiritu nga ng aming ama yung si Jesus ang nagsasalita sa amin. Kapag inuusig na si Jesus sa amin. Isang Diyos lang yan. God of Israel yan. Nakita ko na sa inyo. Diyos na magulang nila Ananias. At yung banal. Sa Acts 22:14. Tandaan niyo yun.
ngayon, iniunat ni Pablo ang kanyang kamay, ginawa ang kanyang pagsasanggalang. O, di, ganyan yung sa kanila, unat kamay. Sa atin naman, parang nanunumpa sa Bible. Ang lahat ba ng yung sasabihin totoo? Yes po. Parang gano'n. Taas ang kanang kamay at manumpa. O, yan yun. Inunat ni Pablo ang kanyang kamay, ginawa ang kanyang pagsasanggalang. Para ibig sabihin, totoo. Ito yung sa harapan ni Haring Agripa, no? Andiyan sila Pesto, si Pesto. Okay. Kinaliligayo kong lubha, Haring Agripa. Di ba sabi, dadaling kayo sa mga hari. Sabi sa Mateo 10 kanina. Dadaling kayo sa mga hari. Di na lang nga si Pablo kay Haring Agripa. Uusigin kayo dahil sa akin. Papangagin kayo dahil sa akin. Nangyari ba? Nangyari sa mga apostol yun, kaya hindi na sila natisod. Winarningan na sila ni Jesus eh. Oh. Sabi dyan, oh. Haring Agripa, kinaliligaya kong lubha na sa harapan mo'y gawin ko ang aking pagsanggalang sa araw na ito tungkol sa lahat ng bagay na isinasakdal ng mga Hudyo laban sa akin. Ang daladala niya ay Panginoong Hesukristo. Sa dati niyang pamumuhay Hudyo. Tandaan niyo. Lalong-lalo na sapagkat bihasa ka sa lahat ng mga kaugalian, mga suliranin, mayroon ng mga Hudyo. Ito mo, expert pala si Agripa sa sa kaugalian at mga suliranin ng mga Hudyo. Kaya nga pinamamani ko sa'yo na pagdalitaan mong dinggin ako. Nakikiusap ako sa iyo, Haring Agripa, na pagdalita ang dinggin ako, kumbaga papakababa. Ang aking niyang pamumuhay mula sa aking pagkabata, sabi niya, na nang unay inugali ko sa gitna ng aking bansa at sa Jerusalem, ay nalalaman ng lahat ng Hudyo. Ulitin natin. May tumatawag sa akin eh. Mamaya ko pa sila bubutatain at susupalpalin, no? Sabi rito, ang aking ngang pamumuhay mula sa aking pagkabata, nang unay inugali ko sa gitna ng aking bansa at sa Jerusalem, nalalaman ng lahat ng mga Hudyo. Dati siyang masikap, masigasig siya sa Hudyo, talagang reliyon nila. Ayan, no? Na napapagtalastas nila mula pa nung una kung ibig nilang magsisaksi na alinsunod sa lalong mahigpit na sekta na aming reliyon na buhay akong isang Pariseyo. Sabi niya. Kaya napakahigpit ng sekta nila no. No? Pag may nagpakilala ibang Diyos, patay. May nagpakilala ibang Lord, patay. Ngayon, yung pinapakilala niyang Lord, buhay. Walang kamatayan. Yun ang inuusig ngayon sa kanya. Sabi niya kay Haring Agripa, ngayon nakatayo ako upang hatulan dahil sa pag-asa na pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga magulang. Uy, yan palang pag-asang binigay ng Diyos sa kanila. Oh. Anong pangako yun? Dahil sa pangakong ito, sabi niya, ang aming 12 angkan, ayan, tandaan nyo, the 12 tribes of Israel. No? Binanggit po niya dyan yung 12 tribes ng Israel, no? Ano? 12 angkan ng Israel, sabing gano'n. Ano rin, may pangako raw sa kanilang mga magulang na dapat to pa rin. Yan yung sinabi na sa awit 238, yung ginagamit itong mga antichrist na to, ginawa lang daw Panginoon si Jesus. Hindi nila alam na inireveal lang ni Pedro na si Jesus na yung one Lord nila. Kaya sabi, ano gagawin namin? Kaya ingat kayo mga kapatid. Dahil sa pangako ito sa aming 12 kay buong pusong nagsisipaglingkod sa Diyos gabit araw. No? Masigasig talaga yung mga Israelita. Buong pusong nagsisipaglingkod sa gabit araw yung sa Diyos nila. Tungkol sa pag-asang ito, ako'y isinasakdal ng mga Hudyo. Ayon, kung nakuha nyo na. Tungkol sa pag-asang ito, ha?
ako'y isinasakdal ng mga Hudyo. Oo. Ting! Ting! Wala bang pumasok na idea sa inyo? Oh. Yung palang pangako sa kanilang mga magulang na pag-asa na yun, no? Pangakong ginawa na pag-asa nila. Kaya sinasakdal si Pablo, yun na pala yung kasagutan sa kanilang 12 angkan, ang pagdating ng kanilang Panginoon para iligtas ang kanilang bayan, iligtas ang mga Israelita. Tawagin muli, manumbalik sa Diyos. Manumbalik sa Diyos nila. No? Sabi niya, Haring Agripa, alam kong bihasa ka sa mga kautusan. Nandito ako, ayan, sabi niya, ako'y nakatayo upang hatulan dahil sa pag-asa sa pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga magulang. May pangakong pag-asa. May pag-asa pa Israel, sabi. Dahil sa pangakong ito, ang aming 12 angkan, the 12 tribes of Israel, sabi. Ay buong puso nagsisipaglingkod sa Diyos gabit araw. At tungkol sa pag-asang ito, ako'y sinasakdal ng mga Hudyo. Naku po, kay Saulo pala yung pag-asa. Alam ni Saulo na si Jesus ang Diyos nila. Ulitin natin Acts 22:14 kanina. Balikan nyo yung video ko. Diyos ng Israel, Diyos ng ating mga magulang, sabi ni Ananias, tinawag ka ng banal. Tuloy natin mga kapatid. Sabi niya kay Haring Agripa, bakit inaakala ninyong ito'y hindi mapaniwalaan kung binubuhay ng Diyos ang mga patay? Kasi hindi sila niniwalang nabubuhay mga patay, no? Tunay na ako may nag-isip na dapat kung akong gumawa ng maraming mga bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Ayan na, sinabi niya na. Hindi rin mapariniwalaan ni Agripa na binubuhay mga patay. So, tunay na ako may nag-isip na dapat akong gumawa ng maraming bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Nagalit siya. No? Talagang gumawa siya ng paraan para mausig, mapatay lahat nang nananalig sa Panginoong Jesucristo na kanyang Lord. Ginawa ko rin ito sa Jerusalem, sabi niya. Ayan, hinulong ko mga bilangguan ng marami sa mga banal, mga saints, pagkatanggap ko ng kapamalaan sa mga pangulong saserdote nang sila'y pinapatay, ay binibigay ko ang aking pagsang-ayon laban sa kanila. Pinapapatay yung mga Kristiyano dahil kay Kristo na God niya. Kasi nagpapakilala siya ng ibang Diyos. No? Madalas sa pagpaparusa ko sa kanila sa lahat ng mga sinagoga, pinipilit ko silang magsipamusong. Pusungin niya Diyos na yan. Tatuan niya yan. At itong pagkagalit ko sa kanila, sila'y pinag-usik ko hanggang sa mga bayan na pinag-usik ko hanggang sa mga bayan ng ibang lupain. Hinggil dito naglakbay ako patungo sa Damasco. Nataglay ang kapamalaan, bili ng mga pangulong saserdote. No? Talagang nag-ipon-ipon yung mga pari na yun eh. Sige, aprobado. Humingi ka ng sulat, approve, patayin lahat yan. Hindi, no? Talagang umaapo yung galit ng demonyo kay Jesus. Ano sabi ni Pablo? Haring Agripa ng katanghalian. O hari, nakita ko sa daan ng isang ilaw na mula sa langit, na lalong maningning kaysa araw. Lumiwanag sa palibot ko, at mga nagsisipaklakbay na kasama ko, nang mapasubasog sa lupa kaming lahat. Narinig ko ang isang tinig nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo. Kayo na mag-Hebreo, kasi Tagalog ito.
Bahala na kayo sa buhay nyo. Sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo. Mahirap sa yung sumikad sa matulis. Mahirap sa yung sumipa sa pako. Aray ko, ang sakit doon na yung pako, ilagay mo dyan sa paa mo, tapos sikaran mo. Tagos hanggang buto mo yun, no? At nang mapasubasop sa lupa kaming lahat, narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sumikat sa iyo sa mga matulis, no? Ito na yung pako, ilagay mo dyan sa pako. Mahirap ang sumikat sa iyo sa mga matulis. At sinabi ko baga, Panginoon, sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. At dapat magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa. Sapagkat dahil dito'y nagpakita ko sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi ng mga bagay na nakita mo sa akin at sa mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. Tandaan nyo mga kapatid, magpakasaulo kayo. Dati kayong Hudyo. No? Dati nyong naniniwala lamang kayo na ang Diyos ay Diyos ng Israel. Nag-aral nga siya kay Gamaliel eh. No? Kaya yung mga viewers ko dyan, makinig kayong mabuti. Magpakasaulo kayo muna. No? Huwag yung puro laway. Marami kasi ngayon puro laway, hindi naman nagbabasa ng hulat katuparan sa Biblia. Kaya nagkawindang-windang yung mga aral. No? So ngayon, sabi nga ganun, ngaring Agripa, nakita ko sa daan isang ilaw mula sa langit. Sabi nga ganun sa akin, sabi kang Hebro, Saulo, Saulo, ba't mo pinag-uusig? Sino ka baga, Lord? The one Lord of Israel, sino ka? Sabi niya. Siyempre, one Lord lang alam niya eh. Wala naman siya kilala iba. Ako si Jesus ang iyong pinag-uusig. Ayun. Tapos na ang Bible. Kung kayo ay may sapi ng demonyo, tapos na dapat yan. Kung maintindihan niyo itong pinangangaral ko sa inyo. Yun ang one Lord ni Saulo. Ayan, tuloy natin. Ano sabi? Niya kay Haring Agripa, tandaan nyo, kunwari kayo sa Saulo ha. Sabi ni Kristo, dadaling kayo sa hari dahil sa akin. Dadaling kayo sa mga hari. Uusigin nila kayo ng mga hintil. Lahat ng tao, mag-ingat kayo. Sinusugo ko kayong mga tupa sa gitna ng lobo. Daming lobo ngayon. Grabe, totoo lang. Dami nagkalat. No? Oh. Kaya wala nang mapatay ngayon dahil kay Jesus eh. Dahil may ama na Diyos nila, yung demonyo eh. No? Hindi nila ama si Jesus. Tandaan nyo yan. Kaya itong aking video na to ay para matanggal sa inyo Satanas. Mamulat ang inyong mata sa katotohanan. No? Maraming hindi nakakilala dyan talaga kay Jesus. Ngayon, tuloy natin. O, yung senaryo, huwag nyo kalimutan. Nasa harapan si Haring Agripa. Yung pangako sa 12 angka ng Israel nasa kanya. Pag-asa nila. Nagtatanggol kay Agripa. Nakuha nyo. Ayan o, balik natin. Ayan, yung may bilog kanina. Ngayon, tuloy natin. Dito tayo sa
Saulo kayo lahat eh. Lahat ng hindi nakakilala kay Kristo, si Saulo yan. Pero pag nakilala nyo na ang one Lord na Israel, kayo na si Pablo. Magpaka-Pablo kayo. Okay? Okay, sabi rito, na ililigtas kita sa bayan. Sino nagsasalita sa kanya? Siyempre, yung ama niya. Sabi niya, kapag inuusig na kayo, Espiritu ng inyong ama magsasalita sa inyo. Amang Jesus yun. Amang Yeshua yun. That is the one Lord of Israel. Oh. Nasa kanila'y sinusugo kita. Sabi rito, sinusugo rin sa mga hentil. Para ano? Mga bulag daw kayo eh. Oo, napakaraming bulag ngayon. Sabi dyan, no? Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Ang magpapadilat pala ng mata nyo, yung one Lord na Israel. Deuteronomy 10:17, Lord of Lords, si Yahweh, Jehovah nyo, kuno. Hindi naman niyang pangalan. Lord of Lords, si Jehovah, yung Yahweh nyong kilala. Hindi yan ang Diyos sa OT. May nilagyan ay oo yan. Lord of Lords yun, sa NT, Lord of Lords si Jesus na lang. Bigyan nyo akong talata, verbatim. Lord of Lords yung ama ni Jesus, wala. Revelation 17:14. Didigmain nyo yung kordero. Yung pinahiran sa awit 2. 2-7. Natubad dyan sa Acts 3. 41-45 yata yun. Basta nandun yun, no? Tuloy natin. Nandun tayo sa harapan ng mga hari. Nasa hukuman tayo ngayon. Inuusig ako. Inuusig, kunwari ako si Pablo. O, kayo kunwari si Saulo kayo eh. Titigas sa ulo nyo eh. Okay. Pil natin dapat yung ano, yung senaryo. O, dito, bugbog sa rad Satanas. Iyak eh. O, tingnan nyo. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Kuha nyo na. Ibig sabihin, kayong lahat na bulag sa Panginoong Hesukristo may talukbong. Ginaya nyo si Moises na nakatalukbong. Habang binabasa ang kasulatan sa 1 Corinthians 13 pababa. Sabi doon, hanggang binabasa nyo ang kasulatan ni Moises, may talukbong pa kayo, maalis lang yung kumayag si Kristo sa inyo. No? Sabi dyan, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan. Isipin nyo, pag nakilala nyo si Lord Jesus, didilat yung mata nyo, makakita kayo liwanag, tanggal si Satanas. Diyan sa aral nyo. Si Jesus lang magpapalayas ng demonyo sa inyo. Puro kayo nasa demonyo eh. Inuusig nyo yung Diyos. Di ba? Saulo, ba't mo kayo inuusig? Marami kayong umuusig sa Diyos. At yun ang Panginoong Jesus. Sang ama natin yan, na ama namin sumasalangit siya. Saan ba yung pangalan mong Jesus? Hindi nyo kilala yun. Wala na magturo sa inyo nun. May napunta sa demonyo eh. Amang diablo yung nadadasalan nyo. Bautismo sa inyo, amang diablo rin. Hindi binanggit yung pangalan ni Jesus. Iba naman, bumabanggit ng Jesus. Yung palang ama ni Jesus, yung napangalang Jesus ang bautismo sa inyo. Eh, mas demonyo yun. Ginamit pa yung pangalan ni Jesus. Tricky. Mas tricky yung ganon. Nagbabautismo sa pangalan ni Jesus. Yung ama pala ni Jesus, yung binautismo na pangalan ni Jesus. Ay, ingat kayo. Siya sa atin yung mabuti ang mga pinapasukan yung sekta. Hindi, feeling natin, tayo lahat si Saulo nun. Galit na galit kay Kristo, no? Ha. Oh. Eh ngayon, pagka pinagtanggol mo na pala siya, nagpaka-Pablo ka na, uusigin ka naman. Maraming papatay sa inyo. Nakala naglilingkod sila sa Diyos. Pero kayo mag-alala, dahil Espiritu ng inyong Ama magtatanggol sa inyo. Ayan na ngayon nangyari kay Pablo. Sabi ni Ananias kanina, inuulit ko ha. Diyos ng ating mga magulang daw yung tumawag kay Pablo, yung banal.
Doon pa lang sarado na yung Bible eh. Tuldukan nyo na yung kamangmangan nyo. Tuldukan nyo na yung pagpaparami nyo ng Diyos. Yung God ng OT na yan din yung dumating. Hulat katuparan lang yan. Upang sila magsitanggap ng kapatawaran, ng mga kasalanan, ng mga mana sa kasamahan, ng mga pinapaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Ha? Sinasabi ni Kristo yan. Oh. Dahil nga dito, Haring Agripa, sabi niya sa harapan na siya ng hari, inuusin niya hindi ako nagsuwail sa pangitain ng kalangitan. Kundi nangaral akong una sa mga taga Damascus, sa Jerusalem din naman, sa buong lupain ng Judea. Kaya din sa mga hintil na sila'y magsisi, mga balik loob sa Diyos, magsigawa ng mga gawang karapat, dapat sa pagsisisi. Kaya yung bautismo ni Juan, tanda yun ng pagsisisi. Manumbalik kayo sa binautismo ni Elias sa Jordan. Naintindihan nyo? Yung mga nagkalat na 3 yung bautismo doon sa tubig, nakakita lang ng binobautismo at nakarinig ng tinig, si Father na daw yun. Anak daw yun. Ngunit sinabi na ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan, anak daw yun. Tapos si may Espiritong Kalapati, Trinity na daw yun. Malaking kamangmangan yan. Dahil sa Lucas 1:35, tatawaging anak ng Diyos yun. Anak ng tao, hindi pinaliwanag ni Kristo na anak siya ng tao, kundi siya yung Diyos sa langit, sa John 3:13. Anak ng tao. John 3:13, Diyos na pala, na umakyat, walang bumaba umakyat na galing sa langit, kundi siya. Anak siya ni David, sabi nyo. Matthew 22:45, hindi naman pala siya anak talaga ni David, kundi siya na yung God ni David. Sa Matthew 22:45, si David na tumatawag sa aking Adonai. Paano niya ako naging anak? Ngayon yung anak ng Diyos, di pa kayo nakahalata? God ni David, anak ng Diyos? Huy, Satanas, lumayas ka sa mga tao. Pinubulag mo sila. Ulitin natin, yung God ni David, anak ba ng Diyos? Huy, gising. Oh, wala. Lumayas ka, Satanas, sa pangalan ni Jesus sa bawat tao sa mundong ito. At yan ang katotohanan. Sa bawat makakapanood ng bidyong ito, naway mabuksan ang mga mata nyo. Idilit niyo yung mga mata nyo. Sa one Lord, one God ni Pablo, one God of Israel, Diyos ng kanyang mga magulang. Dahil dito hinuli ako ng mga Hudyo sa templo. Pinagsikapan akong patayin. Di ba sinabi ni Kristo yun? Sa John 14 kanina? Maraming papatay sa inyo. Nakala naglilingkod pa sila sa Diyos. Dahil dito hinuli ako ng Hudyo sa templo, pinagsikapan akong patayin. Pinapatay. Lahat ng nakay Kristo Jesus. Kaya lahat ng nangaral na ang Panginoong Jesus lang ang Diyos noon, ginawang heretic ng mga peking Constantine na yan na nagkalat ng Trinity. Kunwari pa nag-meeting, mga demonyo pala yung nag-meeting. Ano? Mga demonyo pala yung nag-meeting. Tama, natupad yun eh. Yung Acts 2 na awit 24 yung King of Glory. Acts 2 yung pinag-usig nila yung pinahiran. No? Na natupad yun sa Acts 4. 32, 35 yata yun. Basta nandun yun. Kasi naka-live ako ngayon eh. Hindi ako pwedeng magpaalis-alis. Ang gusto ko lang patunayan sa inyo, Saulo ang mundong ito. Saulo ang mundong ito. Tandaan niya. Inuusig nyo yung dumating na Diyos nating lahat. Kaya pinakikita ko sa inyo yung pagdating ni Ananias. Sinabi kay Pablo, Diyos na ating mga magulang ang tumawag sa iyo. Ang banal. Nakita mo ang banal. Nagsalita sa iyo ang banal. At yun ang Panginoong nila. Panginoon nating one Lord of Israel. Ngayon, nasa harapan siya na yung Haring Agripa. Kanina,
Jerusalem. Nadaling kayo sa mga hari. Papalayasin kayo sa sinagoga. Pero huwag kayong matakot. Ang Espiritu ng inyong Ama magsasalita sa inyo. Kaya yung title nitong aking live ay inuusig nyo ang mundong ito. No? Maraming Saulo ngayon. Napakadaming Saulo sa mundong ito. Sana kayong lahat ay magpaka-Pablo. Na dati yung inuusig ang Panginoon Jesucristo, manumbalik kayo sa ilaw. Idilat nyo mata yan para mapalayas kayo sa tali ni Satanas. Break every chain of Satan into your life. So, mag-aalis lang yan ang God ng Israel. Siya ang ilaw. Kaya sabi niya sa taas, idilat ang kanilang mga mata upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman. Mula sa kapangyarihan ng Satanas na kumukontrol sa inyo hanggang ngayon. Hanggang sa Diyos na si Jesus. Na ating iisang Panginoon. Si Yeshua. Hanasri Wimele kayo din. Dahil dito hinuli ako ng Hudyo sa templo. Pinagsikapan akong patayin dahil kay Jesus. Dahil sa Panginoon Jesucristo. 22. Nang aking tamuhin nga ang tulong na mula sa Diyos. Sino pa bang Diyos tutukuyin niya na tumutulong sa Kanya? Common sense na naman. Bumili kayo sa tindahan. Wala kayong common sense talaga. Kasi binubulag nga kayong Satanas eh. Bulagin ng sarili para di makakita. Sabi sa Isaiah, di ba? At nanatili akong sa araw na ito na nagpapatotoo sa maliit. Hindi sa malalaki. Ibig sabihin, wala siyang pinipiling tao. Pinatutuhanan niya yung God niya. Wala akong sinasabing anuman, kundi ang sinasabi ng mga propeta na mangyayari. Oh, ano ba sinasabi ng mga propeta mangyayari? Awit 47, darating ako sa balumbong aklat na nasusulat tungkol sa akin. Mika 5:2, sa Bethlehem Ephrata, dyan ipanganganak. Isaiah 43, may tinig na sumisigaw sa ilaw, paganda si Yahweh ng daan. Paganda ang Diyos ng daan, si Jehovah ng daan. Si Jesus lahat yun. Malakay 3:1, padadala ko sa iyo ang aking sugo, mauna sa mukha, sa harapan ng iyong mukha. Sa Luke 7:17, si Juan, sabi ni Kristo, ang sinugo ko, na mauna sa harapan ng aking mukha. Yung bautismo yun, samahan nyo ng prophecy yun, si Elias yun. Si Elias yung nagbobautismo sa Jordan. Luke 1:17, Malakay 4:5-6, Mateo 11:12-10, kung inyong paniniwalaan si Elias na paririto. Mateo 17:12-13, dumating na si Elias, di nyo kilala. At si Juan Bautista, tinutukoy niya. Sabi rito sa 23, kung paano na ang Kristo'y kailangan maghirap. Hindi sulat ng mga propeta. Kung paano na siya muna sa pamagitan ng pagkabuhay na gumugli ng mga patay. Magtatanyag ng ilaw sa bayan, gayon din sa mga hintil. Nakukuha nyo? May iba bang Diyos na tinutukoy dyan si Pablo? May iba bang Diyos siyang pinagtatanggol dyan sa Biblia? Yung Diyos ng kanyang kanununuan nag-aral siya kay Gamaliel. Sinabi na nga Diyos na aming mga magulang. Titigas lang ang ulo nyo. Kaya magising lahat. Acts 22 yun. Yung kanina. 14. Start kayo sa 12-14. Dumating si Ananias. Sinabi, nagpadilat sa iyo, yung God nating, ng Diyos na ating mga magulang. Banal. Isang banal lang yun. Tuloy natin. Acts 26, at nang magawanan niyang gayon ng kanyang pagsanggalang, nagtatanggol siya tungkol kay Jesus. Ano sabi ni Pesto? Sinabi ni Pesto ng malakas na tinig, Pablo, ikaw ay ulol. Ben, ikaw ay ulol. Parang masakit Aray ko. Ang kalakhanang dunong mo ang siyang sa iyo'y nagpaulol. Natapot sinabi ni Pablo, hindi ako ulol, kagalang-galang na Pesto. Kundi nagsasalita ako ng salitang katotohanan at kahinahunan. Mahinahon pa rin siya. Sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito.
Nasa kanya'y nagsasalita naman ako ng buong laya sapagkat naniniwala ako na sa kanya'y walang nalingid na mabagay sapagkat ito'y hindi ginawa sa isang sulok lang. No? Dali natin, may nagtitext sa akin, mga kapatid. Okay. So, nasa harapan si Nari Agripa. Sabi ni Pesto, ulol ka, Ben! Ulol ka, Pablo! Na-extra ako, kagaling, ano? Kasi feeling ano nga, Pablo nga ako, eh. No? Lahat ng patri, feeling Pablo lahat. Feeling natawag ni God Jesus, eh. Totoo naman lahat yun, di ba? Feel na feel namin yan, eh. Ang God lang po namin ay ang Panginoong Jesucristo, ang aming amang pinatay sa cross, no? So, Haring Agripa, sabi niya, sa 27, naniniwala ka baga sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka, natural, nagbabasa ng Bible yon. Sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kakaunting paghihikayat mo, ibig mo ako maging Kristiyano? Ha? Ha? Oh. Yung pala pagiging Kristiyano, maging ama mo si Kristo. Ano sabi ni Pablo? Sabi ni Pesto, sabi ni Hari Agripa, sa kakaunting paghikayat mo, ibig mo ako maging Kristiyano, ba, ilang minuto ka palang sasalita. Ha? Ano sabi ni Pablo? Loobin nawa ng Diyos. Nasa kakaunti o marami man, hindi lamang ikaw, kundi pati lahat na nagsisipakinig sa akin ngayon, around the world, ay maging katulad ko naman, tangi lamang sa tinikilang ito. Kaya ako mga kapatid, nagpapatotoo ko sa buong mundo ngayon, na kung may makabasa man, makapanood nito in the future, naway mapil ninyo na Diyos ng mga magulang natin ang Panginoong Jesucristo. Siya ang ating Ama. Yun ang nasusulat sa mga hulat katuparan. Dumalaw kayo din sa Patripasyanism sa Facebook at sa YouTube. Nandun mga hulat katuparan. Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Psalm 22:1. Awit 31:5. Ama, sa'yo kinahabi na ang Espiritu. Psalm 22:15, mauho ko. Psalm 22:16, they pierced my hand and my feet. Psalm 22:18, pinagpustay damit ko sa katawan. Kung isa-isahin ko pa yung 300 plus na hula rito, hindi tayo matatapos. Baka abutin ako ng ilang oras dito. Andun yun. Isaiah 7:14, naging Mateo 1:23, maglilin dalag at mahanak na sa lalag, tatawag Emmanuel. Kapiling natin ang Diyos ng Israel. Hindi yun ama, hindi yun anak, hindi yun son. God yun nakalagay doon. Yun yung ating ama. God of Israel, kapiling natin ang Diyos. Hindi natin kapiling ang tao, hindi natin kapiling ang anak. Natural, magkakataon tao ang Diyos, eh. Alam, sabihin niya ama na siya, di Matthew 1:1 na lang yung Bible. Sira na yung kasulatan. Ano sabi niya sa Matthew 5:17? Naparito hindi para sirain ng kasulatan, aklat ng propeta. Naparito ako para ganapin. Kaya sa Lucas 22, Lucas 24, 44 hanggang 45 pababa, basahin niyo yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kasama niyo pa ako, no? Na dapat matupad sa akin lahat ng hula nila Moses, David, mga propeta sa oti. Pati awit ni Solomon. Nabuksan ang isipan ng mga alagad. Kayo, hindi kayo mabuksan kasi wala kayong hulat katuparan. Kakita lang kayong kalapati, Espiritu. John 1:33 yun, portol na kalapati doon. Nagsugo sa akin, na bumutis mo sa tubig, nagsabi sa akin, babaan siya ng kalapati. At siya magbubutis mo Espiritu Santo, sabi doon. Yun naman tinig, nangyayari na sa Exodus yan. Ako'y narinig yung salita sa langit. Exodus 20:22 yun. Exodus 19. Nung bumaba ang God sa Mount Sinai, nagsalita siya sa langit. Mga kulog, parang kidlat.
Sabi ng mga Israelita, Moises, wag na ikaw magsalita. Ikaw na lang magsalita sa akin, Moises. Wala ang Diyos, mamamatay kami. O, nagsalita lang ang Diyos na ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Anak niya ba yun? Diba? Aralin niyo yung Bible. Sabi nga ni Pablo, kung kami nagbibigay lugod lang sa tao at naglilingkod sa tao, hindi kami naging apostol ni Kristo. Ibig sabihin, sa Diyos kami naglilingkod. Kasi talaga, titigas ng ulo nyo. Nawa ay mabuksan. Sipin mo, ilang minutong patotoo. Nawa ang aking video na ilang minuto o ilang oras ay makapagpatotoo patungkol sa Panginoon Jesucristo at manumbalik kayo sa Diyos ng ating mga magulang. No? Yung 1 Timothy 6:16 na yan, patotoo ni Pablo yan, Panginoon Jesucristo. Na siya lamang walang kamatayang nananahan sa liwanag, na di malapitan. Kaya nga, inulit ko yung Acts chapter 9, Acts 22, Acts 26. Yung liwanag na yun, yun yung sinasabi niya na hindi niya matitigan, hindi niya malapitan. Na siya lamang, si Jesus lamang ang walang kamatayan. Dahil patay na yan, alam niya eh. Kaya nga, kinukwento niya yung pagkabuhay na maguli eh. Sa mga patay eh. Nagagalit sila dahil di naman sila niniwalang bubuhay ng mga patay. Hindi nakita ng sino mang tao o makikita man. Natural. Nasa langit na yan. Saka tinago naman ng Diyos ang mukha sa likod ng araw. Simula pa sa Exodus 33:22 to 23 yun. 32 to 33. Sabi niya, tatayo ka sa batong yan, Moses. Makita mo ang aking likod, pero di aking muka. Yung makalwalatian ng mukha ng Diyos ang tinago dyan. Mula Genesis hanggang Revelation. Kaya hindi naman talaga nakakita ng sinumang tao. Kahit nga si Moses, hindi niya nakita talaga yung mukha ng Diyos eh. Kahit nag-face to face sila. Kasi umilaw lang yung balat ng mukha niya sa 34, sa 40 days na kay Jesus. Kaya nga doon sa 2 Corinthians o 1 Corinthians 13:14, may talokbong daw kayo habang binabasa niyo yung kasulatan ni Moses. Maalis lang talokbong sa inyong mga puso at pag-iisip kung mahayag si Kristo sa inyo. So, purihin ng Panginoong Jesucristo. Sabi rito sa Galatia 1:1, si Pablo na apostol, hindi mula sa tao. Ayan na, kalinaw yan, Galatia 1:1. No? Si Pablo na apostol, hindi mula sa tao. Kaya mga nagkakalat dyan, na si Kristo'y tao lang ng mga sekta dyan. Balot-balot na kayo, hindi tama yung aral nyo. Pagdating ni Kristo, kawawa lang mga inakay nyo. Si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao, hindi sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. At ng Diyos Ama na siya sa kanya muling bumuhay. Yung Diyos Ama na yan, si Jesus din yan. Dahil siya rin yung bumuhay sa kanyang sarili. Sa John 2:19 to 22. At wala naman na ibang Diyos na pinangangalan sila Pablo. No? Talagang ganyan lang pinasulat sa kanila. Para hindi mabali, wala. Sabi nga ni Pablo, hindi kami sumusulat ng karunungan tao. Espiritu lang ni Kristo magpapahayag sa inyo niyan. Sa 1 Corinthians 5:16, na hindi namin sa kilala sa laman, kundi sa Espiritu. Hindi na namin sa kilalang nasa laman, sabi niya. Hindi nasa Espiritu na. Na ito hindi ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyo nagsisiligalig, nang-iibig pasamain ng ebanghelyo ni Kristo. Naku, napakarami niyan. Dami nagdudunong-dunungan dyan. Ang gagaling, nagsipag-aral daw sa kung saan kolehiyo. Nagsipagtapos ng doctorate, kung ano-ano, sa Biblia. Kung ano-ano pa pinagagamit na term, mga hermeneutics pa, kung ano-ano mga term pinaggagawa, Bible interpretation lang yun. Ito lang ni Kristo magpapaliwanag ng Bible, kaya mag-aaral kayo sa akin, sabi niya. Hindi yung kani-kanino kayo nag-aaral. Datapot kayo man isang anghel na mula sa langit, mangaral sa inyo ng namang ebanghelyo na iba sa amin pinangaral sa inyo, matakwil. Revelation 22:16, Revelation 22:6, si Kristo, akong si Jesus nagsugo ng aking anghel. Si Kristo may-ari ng lahat ng anghel.
Maraming gustong pasamain ang Ebanghelyo ni Kristo. Matakwil daw kay lahat. Walang ibang pinapangar si Pablo kundi ang kanyang amang si Jesus. Ginagawa niyo mag-ama ang Diyos. Sinabi lang ng Diyos na kanilang magulang yon. God, one Lord of Israel. Galatia 1:10. Pagkat ako ba'y naghihikayat ngayon sa tao o sa Diyos? O ba'y nagsisikap magbigay lugot sa mga tao o sa Diyos? Kung ako'y magbibigay lugot sa tao at kung ako'y naghihikat kahit lamang sa mga tao na ayon sa tao, ito, common sense na naman to. Hindi ako magiging alipin ni Kristo. Ibig sabihin, hindi tao si Kristo. Hindi siya nagbibigay lugot sa tao. Hindi siya nagbibigay lugot sa tao. Hindi siya naghihikayat lamang para sa ng ayon sa tao. Hindi sa Diyos. Okay? So, purihin po ang Panginoon sa Kristo. Napakahaba po nitong aking slide. Masyado nang mahaba yung video ko. Naway manumbalik kayo sa ating Panginoong Hesus Kristo, ang God ng ating mga magulang, no? Ipinangaral diyan sa Bagong Tipan. Yan. Dito ko po sa slide na yan. Ulitin ko po sa inyo mga kapatid, sa Acts 22:14, nang puntahan siya ni Ananias at lalaking masipag sa kabanalan ay sa kautusan na may mabuting katunayan ng lahat ng mga Hudyo nagsisitahan doon. Mga Hudyo yan. Dito ko tinatapos ang aking video sa slide na yan, na sinabi ni Ananias kay Saulo, Saulo, tanggapin mo ang iyong paningin. At nalaglag yung mga takip niya sa kanyang mata. Sinabi niya, ang Diyos ng ating mga magulang, tinalaga ka kung mapagkilala mo ang kanyang kalooban. Makita mo ang banal. Banal, banal, banal. Marinig mo ang tinig mula sa kanyang bibig. Meron lamang tayong Holy One. Walang Holy Two, walang Holy Three. Manumbalik po tayong lahat sa Diyos ng ating mga magulang, ang One Lord, One God of Israel, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Yan lang po sama rin ng Biblia, ang 1 Timothy 3:16. Wala nang pagtatalo. God manifest in flesh, si Jesus. Seen by the angels, si Jesus. Justified by the Spirit, si Jesus. Preached unto Gentiles, si Jesus. Believe into the word, si Jesus. And receive into His glory, si Jesus. Wala nang pagtatalo dyan. Ang Panginoon Hesus Kristo lang ang laman ng Biblia. Ang God ng OT ay the same God na dumating at nangako sa samantayang wakas. Prophetic book yan yan. Tinupad lang natin ni Jesus ang hula sa Kanya. Alam niya ang Kanyang oras. Kaya sinasabi niya, dumating na ang oras. Ang oras niyo lagi nakahanda, ang akin na hindi. No? So, tuldukan nyo ang inyong pagkabulag sa Biblia. Nawa ay pumasok sa inyo ang ilaw. Nag-iisang ama ng ilaw. Ang let there be light. Ang 2 Corinthians 4:6, for God commanded the light to shine in darkness, to see the glory of God in the face of Jesus Christ. Yan ang berbo. Maraming salamat po mga kapatid. Tandaan nyo, kung sino man ngayon ang Saulo dito sa mundong ito, naway maging si Pablo kayo, na yung dati nyong inuusi ay matanggap ninyo na one Lord God of Israel. Ito po sa ngalan ng Patripasyanism Belief Church name Jesus Christ. Ito po ang inyong kapatid Ventilador, aka Armand. Baliktad pala. Armand Di Castro, aka Ventilador, nagsasabing purihin ang ating iisang Diyos, ang ating Panginoong Hesus Kristo, Yeshua HaNasri Bimelech Hayodim. Kuhanin niyo yung Hebrew name niya sa cross, pagdikit-dikitin niyo,
makikita nyo ang tetragrammaton. Amen.